program is brought to you by Gubat St. Anthony Cooperative, GSAC Hotel, GSAC General Hospital Incorporated, Peter Paul Philippine Corporation, Soreco 2, Computer Communication and Development Institute, Villa Soto Resort, Christina's Hotel and Resort, Angels Resort, Starboard Inn, Nick's Resto Bar, Hershey's Food and Refreshments, City Councilor Renalyn May Duca, City Councilor Maria Teresa Mate Perdigon, City Councilor Peter Joseph PJ Rabanilla, City Councilor Danny Dilaja, Matnog Sorsogon Mayor Catlea So, Derm Pure Aesthetic and Wellness, Rohel Polieres Botox, Botox Builders and Design, Mice Cafe, Mice Hotel and Resort, Soreco 2 Board Director Victorino Bitong Daria, Ian Rinoballes, Barangay Captain Samiria Luyo of Cabidan, Sorsogon City, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss RZ Glipo, former board member, 2nd District, Province of Sorsogon, Huban, Sorsogon Municipal Mayor Gloria L. Alindugan, Dr. Victea Pineda of Westix Institute Technology, APR Massage and Therapy, Arise Party List, BLD Hometel, Ako Bicol Party List, katabang na kasurog pa, Honorable Mark Eric C. Juneda, City Vice Mayor, Bagong Henerasyon Party List, ang party list kan pamilyang Pilipino asin kan mga solo parents, Honorable Ryan Juneda, 1st District Board Member, Province of Sorsogon. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga sa lahat ng nakantabay sa satuyang programang Pait Sana with Cap Arles Hanaban. Kada Lunes asin Miyerkules alas 7 nin pagkaaga. And sa ngunyan mga tugang, habang pigalat halata ang butihing kapitan kan Pamurayan, mag-iribahan kita sa mga kaganapan dyan sa luwasan. Kahapon, may mga kaganapan na nangyari. Yaon kahapon si former Senator Laila De Lima. Ano yun po sa Sorsogon kahapon? Asin nakihampang sa mga parasira, mga paraoma. Yan, higop-higop kitang kape. Kay ata maparos-paros sa luwas. Siring kan ibang mga naglalakaw-lakaw diyan sa pier, may mga paros-paros manadara. And sa ngunyan, mga tugang, sabi ko nga po kahapon, yaon si former Senator Laila De Lima na kung saan po nakipagdialogo ini sa mga parasira, paraoma, lalo na duman sa mga piksasabi na red tag ka mga militar dyan sa parting Gubat. Yaon ang grupo kang Save Gubat Movement. Ano daw yung Save Gubat Movement na piksasabi? Garo iyon ni nag tatao ning proteksyon sa kadagatan kang Gubat na kung saan dakol kay mga nakatalaan na aktibidades an gigibohon dyan sa Gubat Sorsogon na kung saan pwedeng ikaraot kan sa indang environment. Lalo na po ini na pagkaag ning bike lane. Dahil maaraman ang sistema kaining bike lane na ini. Bike lane sa tahaw kang seashore. Anong sistema ini? Bike lane tapos nasa tahaw kang seashore. Iyan na anong apod kaan sa Dalampasigan. Yan, Dalampasigan. Dahil tala, imagine nindo kung anong sistema ini na imbis na ikaag ini sa Maharlika Highway na bike lane sa tinampo, iaagi ini sa iaagi ini sa seashore or sa Dalampasigan.
Jesus, sabi ko. Orasa pa. Project da ini kang DPWH para naman sa anong apot kini kagayunan. Ina niya nga, anong kagayunan ka ini? Imbis na padakuon nindo ang tinampo para may maagihan na tultol ang mga bike, gigibuhon lugod nindo sa tahaw kang dalampasigan. Oh. Sabi nga ni ang programa tapait sana, iniman ng mga kontraktor, kumita lang, pait sana. Pait sana kamo, hasta kumita lang. 'Di ba? Hasta kumita lang, hasta may mapagpakinabangan, maski ba karaot sa environment, pait sana. Kaya kita mga tugang nakisumaro sa mga agrangay kaini na mga grupo na Save Gubat Movement. Sa rason na nga ni na talagang bako man ining magkakanigo ng mga proyekto na pigigibo kang DPWH. Makaag ka mo para sa ano ka mga bikers. Pustahan kita, maski mga bikers, dahil mauyon ka ini. Diyan nga ni sa Ligaspe. Saday-saday na lang na tinampo. Two-way lang. 2 lane. Pero for the sake sa din ng mga bikers, kinaagan ninda ini ning linya na agihan. Kinaagan ninda ini ning linya na agihan para magkaigwa ning katrangkiluhan, komportable na agihan ini mga bike. Tapos kita piling nga dyan ha, paghalik ka digdi sa sa sentro kang Gubat. 2 lane lang ang tinampo dyan. Pasiring ka duman sa Rizal hanggang makaabot ka sa Barcelona. 2 lane lang ini. Pwede na ko ta iniisugpon dyan. Pwede na iniisugpon na kumbaga i-extend kung peraan, kung 1 meter iyan na na intended na tinampo para sa bike lane, pwede na ko tayo isugpon. Tabako man every hour, every minute may nag-agi na bike, mapakinabangan pa ko tayo ni ka mga motorista. But despite of that, haliun lugod ang mga bike sa highway, taduman ini paagihon sa shoreline, sa seashore, ha? Makaag ka dumaning project. Pero man iyan nga ni, sabi ko ulit ko, pero dyan sa Bakon, ang nagtindog ng mga edipisyo na nirumpag kang balod. Dahil kinaya, ha? Sa grabing balod. Uyan pa na tinampo na ikakagnig yung bike lane na dahil nga niyang mga kabilya. Pag lumaykan kang baybay sa irarom, hurumpag iyan, purustahan kita. Marumpag man lang iyan na ikakaagnindo na bike lane. And imagine ha, sa saro na igwa dyan ng resort, hain na ang privacy ninda. Kung iyaon sa tahaw kang may nag-i-enjoy na pamilya, maduwa-duwa mag-ano dyan ta, agihan na kang mga bisikleta. Mga tugang, masasabi ta po na ang sistema kang arog kaiyan na project, halataon na sala na pagwaldas kang kwarta kang gobyerno. Kung totoo kita sa satuyang sadiri o totoo kita na nagmamakulog sa namamanwaan, pustahan kita
may mararabasan dyan ng mga mangrove. Anong gigibuhon? Okay lang. Total, mangrove man lang yan. Dahil man yan masyado pagkakwartahan. Samantalang ang project na ini, lahat may makikinabang. Magmula sa kapitan hanggang doon sa pinakataas na opisyal, manginginabang. But this is the very sad, this is the very worst thing na dapat niya to ini pakiaraman. Kaya nga ni ining Save Gubat movement, one of this day makakaulay ta sinda. Nga ning maaraman ta kung ano-ano pa man na hinaing na masasabi ta po na dapat initawan ning atensyon kang gobyerno kang nasa taas. Kaya nga ni sa pagdigdi kahapon ni former Senator Leila de Lima, daradara niya po ang party list ining ML, mamamayang liberal, or sabi ninda Manay Laila ML, or sa mga kakiyan very familiar ining ML. Ano abi rin Mobile Legends. Yan. Na ini saro sa pinangako ni former Senator Leila de Lima, natatawan niya ini magkakanigong aksyon, magkakanigong atensyon para ini magkaigwa ning hustisya na pinaglalaban ining Save Gubat movement. Dakulo na po ang nagdaluwas na issue dyan sa Gubat. Pasintabi lang duman sa mga tatamaan ka ini. Saro padigdi ini nga ni anong grupo itong pig report ni Buddy na pig report niya na nagpa-interview nga ni dahilan sa dahil natawan ng mayor's permit. Dahil ninatawan ng mayor's permit kang munisipyo kang Gubat. Ubkari. Yan. Ubkari, sabi ni Papa Harold. Marasa pa. May nga niyari si Papa Harold. Takunda siyempre dahil man yan digdi. Ining Ubkari na grupo na kunsain nag-aagrangay sa munisipyo kang Gubat dahilan sa dahil sinda pig pa rin nyo kan sa indang mayor's permit. Dahil sinda pig pa rin nyo kang mayor's permit ninda. Saro ini po sa talagang pig-uugin ninda natata dahil lamang sinda pigtawan ning pagkakataon na ini natawan ko ta ning pagkakataon na makarenew sinda. Ang problema nga ni may pigpapasecure sa inda na requirements which is ang sistema dakulaon ang kantidad na day maninda kaya. Day maninda kaya ang kantidad na gusto sa inda ipa shoulder. Dahil na ini kaya
Day man ni kaya papanuhon maninda na ini maging gusto ninda ining obkari, gusto ninda na mag-renew. Alagad since 2023 dahil na sinda pina-renew. Namumuhay ini ning patas, nagpapakabuhay ning patas. Alagad may saro na requirements hali sa DNR na pigpapasecure sa inda, which is dahil man nga ninda ini kaya. Ha? Dahil ninda ini kaya. Dahil ninda ini kaya ang kantidad, kaya papanuhon ninda. So sa madaling salita, nakatingga ini. Nakatingga ini na unsigned mayor's permit dahil na rin nyo as in igwasindang nakatalaan na panahon hanggang March 31 na lang kunda ipapasara ang sa indang mga negosyo dyan. Ano po ang mga negosyo kayo ni? Pakipahiling daw tabi Papa Harold. Hilingan duman sa ni Papa Buddy. As in itong ang entrevista kayo ni baad ma-download ta. As in ipaluwas mo ini na hinaing kayo ning grupo kang obkari. Ano po ang mga tinda kayo ni? Ang baga ng mga sinurusalapid na mga buskay, mga seashell, ginibo na pang design, ginibo ninda ini na pagkakwartahan sa mga turista na nagpapasiring dyan. Iyan lang po kasimple ang ang negosyo ninda. Simple hono na negosyo. Nagtitinda kayo ng mga iyan bagan mga lantern. Ha? Nagtitinda kayo ng mga lantern. Na mga seashell. Iba-iba na mga pang-design sa harong. Pigtinda ka ini. So arog lang yan kasimple. Ang sa indang hanap buhay. Tapos ipapasecure ka ng permit hali sa DNR sa environment na dapat mag-secure ka mo ng arog kayo na permit. Which is iyan nga ni na Agoho Resort. Pira ang pigabayanan ninda sa DNR kang pag-secure kaan. So ang mga pobre na katugangan niya to day ni kakayanon. Sa madaling salita, papanuhon ninda. Mahalat na sana kita na mag March 31 para i-serve an closure order kan sa indang negosyo. Tadi man hindi ni kaya. Ano ang sistema ka ini? Makatawo ba? O may pagkapoderoso? Naghahanap po kita kainining kasimbagan. Sa mga kinauukulan, alagad hanggang ngunyan daiman po nagsisimbag ang LGU gubat kung idaragos ninda ang pagpasarado kaini. Daiman po nagtatao nin anuman na kasimbagan or sabi nga ni po kapaliwanagan kung
talagang dapat na mag-secure ang LGU mag-secure ining mga ang grupo kang ubkari kan sa indang requirements na pigahagad kang LGU gubat. Anyway, ang ubkari yun ang Owners Beach Cottages Association of Rizal Incorporated. Yan. Owners Beach Cottage Association of Rizal Incorporated or ubkari. Nagkapira po ini ng mga miyembro dyan sa kang ubkari na nagahagad ning sabi nga ni po konsiderasyon sa mayor kang gubat na si Mayor Ronnie Lim. Nagkapira digdi sa mga miyembro kang ubkari Active Cottages Association of Rizal, ha? Yaon sa number 1 ang mga pangaran kani nakugulong pala ini naabot sa 25 unactive na mga member kang ubkari. So sa 25 na ini, pig sabi nga ninda ini mga tugang may ini igwening SEC registration, ha? SEC registration or sa Security and Exchange Commission. Igwa sinda ning naka-register sinda sa SEC ining grupo. So mapagalong pagparaisipon na ang araw kaini na sa sitwasyon igwa man sin ng SEC registration nagpapakabuhay ning patas, then sa araw kaini na pangyayari is kay puwanta ini iyan na baga mga tugang na pag-isipon na sana natawan ko ta ini ning pagkakataon na makapamuhay man ning Bisay. Natawan man ko ta ini ning pagkakataon na talagang kaipuan ba ining requirements i-secure ninda na maisip man ko ta kang LGU na makantidadon ini na i-compare ta sa iba na may mga resorts owner like dyan sa Bacon, dyan sa may Barcelona, kung saan pa na lugar. Kaipuan talaga ini or pwede taman iningon ay isang tabi, ha? Kaya mga tugang, ini po na ipapahiling ko sa Indo ang naging entrevista ni Buddy Duca duman sa sa mga member kaini na Owners Beach Cottages Association of Rizal Incorporated or OBCARI. Ano yun po ang naging entrevista duman ni Buddy Duca kan nakalis po ini na Webes. Okay? Niyong kita ngunyan sa munisipyo kang Gubat, particular sa Barangay Rizal, Gubat, Sorsogon, and personal tang magakaulay ang presidente kan OBCARI Resort Owner Association digdi sa munisipyo kang Gubat para itauan sa indang mga kahagadan, sentimiento, pangapudan sa lokal na gobyerno kang Gubat manungod sa renewal kan sa indang mga mayor's permit ta ang aram ko ka ni ining March 31 presenting taon nagtao ki deadline kan extension para sa gabos na may negosyo digdi sa munisipyo kang Gubat na makapag-renew kan sa indang mga mayor's permit. And kaya minauutang ang makaistorya si Ma'am Josefina Estocado po. Ma'am Josefina Estocado na presidente kan OBCARI
Ma'am, ika na lang po ang mag-explain kung ano po ang naging ano ni Mayor kamo nag-try mag-renew kan sa indong mayor's permit diyan sa lokal na gobyerno kang Gubat. Kami po, nagdaan naman po kami na maghihinguhan, na makakuha man po sa mayor's permit, renew po, hindi po una na pagkuhaan. Ano lang na mo problema, kung ano kayo direct kami isyuhan. Samantalang kompleto naman po ang papel namo na mga baga sa requirements na dapat kuwao namo. Tapos pag namo sa kanila, iba naman po ang hinahanap sa amo na papel, FLA. So diri man po ito nakabutang dito sa hinatag sa amo na kuwao namo na mga requirements para makarenew kami. Anhapot po, nano daw po kay, andang problema, kay nagpakukuan. Sa dati na pagkuha mo, na diri man irugsuon, ang mga daghano na inahanap sa amo na papel. So ma'am, di ba, ang sana banggit mo na tabi kanina na for renewal ka mo? Opo. So rin dito na part ang medyo mapagal sa parte niyo na dili niyo kayang i-produce para ma-renew sa iyong mayor's permit digdi sa Gubat. For sure lease agreement from sa DNR. From DNR po. So diri man po kami dito talaga yung tatagan sa DNR. So niya lang po niyo ma'am na encounter na problema na ini sa pirang taon na pag-operate niyo sa resort? 5 years na, 6 years na po. Magsa 6 years na po kami. So kung kukwentaon ta, so parang dalawang term ng isang mayor? Kay Mayor po. Mayor ko? Sharon. Ngayon po kay Mayor Lim. So ano po ang pangapudan niyo kay, sa particular kay Mayor Lim, kan Gubat Sorsogon, na para makapag-operate ka mo sinurang kahandalan digdi sa kansayo mga sadiring resort? Ano po namo, sana po kagan man kami sin konsiderasyon na maka-renewal man lang kami, maka-operate man kami din sa namo mga sa namo hanap buhay. So ang gusto mo sabihin ma'am niyan, lain ka mo naka-operate? Naka-operate, pero kinakabahan kami na sinasabi ni Rana ipapasara daw ang mga beach resorts na diri po na wala po sin mayor's permit. So ang problema po, nano po kay kami lang dinian diri naka-renew, samantalang ibang tulad ng Bakon, may diri man nakikiaraman munisipyo. Ano po ang problema? Pero ang willingness po ma'am na magsunod sa patakaran kang gobyerno and sa particular ang pagbayad, dahil man po kitang problema duman? Ay, dahil man po, willing man po kami, lahat man po sinusunod namin. So medyo mahirap lang sa part nyo yung FLA na kasi yun ang parang bago na requirement na hindi nyo kayang i-produce. Oo, direct talaga. Kasi doon kami na sa DNR. Ma'am, nakita ko kasi yung mayor's permit mo ngayon kanina. Anong yun ma'am? Year? 2023. So, the whole 2024 hindi kayo naka-renew? Pero ang mga papers po namin, kompleto, nakapinding lang po sa kanila. Nasa assessor office po, nandun po lahat. When was the last time kayo nagpunta ng LGU to renew your business? May po. May. Ano po ang sabi sa inyo? Yun na nga po, hulaton-law po na mo, kasi sabi nila, may nagsabi sa ako na, approval man daw po. So ngayon, pabalik-balik ako, wala man talaga. Tapos, November ba yun, ibabalik na sa aman mga papel. Sabi ko sabi direct ko talaga ma-approve, direct mapipirma ni Mayor. So, ulitin ko po mama, May 2024. Opo. Last year. Opo. So, mag-iisang taon na. And nagbigay ngayon ng munisipyo ng deadline hanggang March 31 lang. I heard na alam nyo yun, ma'am. Opo. na
siyempre, Ultimatum. din kami ng mga cottage owner, baka maipasara rin kami dito. Kasi pumunta ko doon sa munisipyo, tinanong ko sila, sabi ko, willing kami na mag-renew uli. Ang tanong ko po kung ano ba, ma-approve ba uli kami? O baka, sabi naman po doon sa office, yung palit ni Sir Remedian, ang sabi niya, wag na muna daw. Kasi magkakagastos lang. So ano ma'am, ilan po ang member ng UBCARI? 25 po. So 25, ano po yun ma'am? 25 resort owner din yun. Opo. Kanya-kanya kayong cottage. Opo. So ulitin ta po ma'am, yung pangapudan, panawagan nyo po sa local government. Baka pwedeng ulitin nyo po. Nananawagan po kami lalo kay Mayor, na sana naman ma-approvean man kami sa mayor's permit. Kaya kawawa naman yung mga naghahanap buhay din na mga maninaasahan kung may papasara ini na amo beach. Sana di man po. Kaya niyan, willing kami na magkuha uli, mag-renew suon na mayor's permit. Ayan, so very clear mga tugang an pangapudan kang grupo kaning UBCARI na willing man sinda mag-renew. Ang problema sa day masabutan na sa day masabutan na sitwasyon, lain na sinda pina-renew. Dahil lang sa requirements na papasecure sa inda ining sa environment. So ini po anday ta po makuha na sistema nata naging arog kay ni ang sitwasyon diyan sa Gubat Sorsogon. Ako ang pananaw ko kay ni, kung talagang may kaipuhan na requirements, tinawan ko taangon ning sarong taon may plaso. Okay, parinyon ko kamungon yan, pero see to it na next year, dahil nakamumaka rin nyo, once na dahil hindi ni secure. Bako itong garaw biglaan man, na this time dahil nakamumaka rin nyo, pag renew nindo, saka lang nindo na araman na dahil nakamupig pa rin nyo, dahil lang nga ni isa, sa may pigpapasecure na sa indo kaysa ro na requirements. Di ba? Garo bako na inisuno sa sistema kan sarong LGU. Di ba kasimple man kuta na? Dahil kamo, okay, this time makarenew kamo, pero ini ang last nindo na pag-renew, kung dahil kamo makasecure, is dahil na. Kung dahil nindo ini secure na requirements nindo, pero next year, dahil na kamo makarenew. Diba? Dahil na kamo tatawaan ning pagkakataon na makarenew. Once na dahil na nindo ini, dahil nindo na secure ang sa indong mga requirements. Kaya dapat mga tugang, maging man kuta kita, maging patas. Sabi nga na dapat maging patas kuta ang pagtratar niya to sa kada saro. Ta syempre mga tugang, bako man ini outright na igwa kaning igwa kaning nakatago na kwarta na pag may arog ka ini, pag-arog kayo ni na sitwasyon na
Kaya po do mag-secure ng permit. Kaya dapat may preparado permit ka mo na kwarta. Na anytime pag nagsabi kayo ni is may bubugnuton ka mo na outright isi-secure nindo ini na permit. Kabaliktadan man dyan sa agoho, igwasin da kainin na permit from DNR, alagad sa dahi man masabot na rason, dahi naman inipig pa rin nyo. Dahi inipig pa rin nyo sa rason na kaya po mag-agi sa zoning. Which is ang zoning mga tugang, pig required ini once na ma-apply ka ning permit as new. Pag new ang permit mo, digdi malaog ang zoning. Digdi ka tatawan ning zoning permit or zoning clearance. Bago ka makapag diretso kan sa imong requirements para magdiretso ang i-apply mong mayor's permit. Dahil ta masabutan, dahil inipig pa diretso. Takay po handa mag-secure sa zoning. Which is dahil tangani masabutan ang word na natatada ipinadiretso na renew ini, baka umanyo. Ayo? Dainin ini masabutan o dainin da maipasabot kung nata despite na ang ang permit na pagsisecure is renew, kaipuhan matawan ning zoning. So, siguro kaipuhan ta na po kay ning explanation. Hali sa mayor or sa admin o kung sisay pa man po ang magiging speaker kang LGU Gubat para po sa mga issue na ini. Which is sa tuya po na pag-atid-atid, talagang kaipuhan na po ini matawaan ning kapaliwanagan. Nata talagang kaipuhan obligado ining obkari mag-secure ning permit sa DNR and nata ang Agoho Resort dai pinarinyo dahilan sa issue kang zoning. Maliwanag po dapat na po ini matuldukan yato ang issue na ini. Once and for all matapos na po ini na ini na mga agam-agam dyan sa Gubat, Sorsogon. Habo tapo mag-isip na ini pamumulitika. Pero ini, kumbaga kasimple lang po na i-analisar, simplihon lang ang pag-analisar kay ni. Nata na nakarinyo kan time ni former Mayor Sharon Escoto. Nata diretso ang pagrinyo ninda. O this time kang nagtukal si Mayor Ronnie Lim, dahil nasindapin na rin nyo. Di ba? Simplihon man lang po ang arithmetic ini. Simplihon na bagay na kung iisipon niya to, dahil na dapat mangyari. Ang pamumulitika, dahil man dapat ini pigahaluan ning arog kaiyan na sistema. Ini negosyo. Ang negosyante ini ang dapat niya to protehiran. Ang negosyante ang dapat niya to tawan ning pabor. Tayo ini ang nagdadara sa tuya para
sa satuyang ekonomiya. Okay? Sana po maayos ta ini ning maray. Sana maayos ta ini ning dahita na po pagiyon sa anuman na pamumulitika. Ha? Sana po ini magtao sa tuya ning sarong dialogo na magkaigwaning clarification both sides. Ha? Both sides, both parties. Di ba? Yaon po kita ang Bicol TV Sorsogon kung kaipon po nindo na ning witness or kaipuhan nindo ang samuyang presensya para magkaigwa kamo ning maray na dialogo. So, kita po yaon anytime matabang po kung anuman ang kaipuhan ta na mabag-o or maging dialogo. Kitaan mag-witness po kita sang kung ano man na dialogo ang gigibuhin nindo para once and for all mataon ta po ini hining solusyon. Matabang po kita sa pagtao kay ning solusyon sa indo. Happy watching po palan kay Boboy Llamera Marantal and happy watching man kay Renz Jimenez Noynay Flor. Pa-shout out man tabi sa mga kamanghod ko sa bulan, si Snooki Flor, pamangkin ko Neil Jan Santa Ana. Yan. So, naghiling sa to. Salamat po ng tabi sa padagos na pag-antabay sa to yung programa. Happy watching man po kay Ma'am Carmen Deliosa all the way from Australia. Si Ma'am Gloriosa Lolo from Hong Kong. And si Ma'am Charito Escudero from USA. Okay? Happy watching po. Salamat po sa padagos na pag-antabay sa tuyang programa. Digdi po sa Bicol TV Sorsogon. Yan. Okay, sa sorry ko to announcement, power service interruption schedule. March 21 and 22, Friday and Saturday. Baw, duwang adlaw. Aha. From 8 a.m. to 5 p.m. Affected areas, portion of San Vicente, Maracabac, San Rafael, Monte Carmelo, San Isidro, Poblacion, Libtong, Bagong Sirang, Milagrosa, La Union, Castilla, Sorsogon. This coming March 21 and 22. Ngunya po iyan ng Friday and Saturday, 8 to 5 p.m. Reason, pole erection for the line enhancement project care of SunWest Incorporated at Barangay San Isidro, Castilla. Bad yun na inyong ang pagsasabi na mapo na itong ano ba ito? Condominium dyan sa San Isidro. Bad po na. Na groundbreaking na bagay ni. Oh. Ano na daw pala nangyari kay ito? Ang bad na ground na lang ito, ha? Na-ground lang kita kay ito. Ganibong groundbreaking dyan sa San Isidro. Groundbreaking kang ano ba ito? Mala condominium style na dyan? Na staran. Mala condominium as in itong solar system. Ano na daw ito? Apotong tala sa mga taga Castilla kung ano na yung nangyari kay ito. Taday na kita kay itong balita. So, mga pag-iriba niya itong media, garo na silensyo Dahil ng follow up kay ito. Ano na daw ang nangyari kay ito? Meron pa ba itong magiging kaganapan? O sadyang wala nang ganap? Okay? So mga tugang, at this point in time, mamaaro na po kita sa tuyang programang Issue Ora mismo. Fight sana with Cap Arles Ahnaban. Kaya lang absent siya ngunyan. Okay? Bago po yan, tawang dalan tangon na an balitang Ako Bicol. Balitang
tawandalan niya to ang balitang Ako Bicol 131 sa balota. So ngunyan mga tugang tawantang dalan an balitang Ako Bicol 131 sa balota. Okay, Ako Bicol Party List empowers a young dreamer. Legazpi City. A determined young woman is steadfastly pursuing her dream of graduating and making a mark in the world thanks in large part to the support of Ako Bicol Party List. Bianca Matias, a bright and ambitious second-year tourism student at Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated or SLT-CFI of Barangay Binanwahan, here has proven herself not only academically capable but also resilient in the face of life's challenges. As attests the NC2 Hilot Passer for 2025, she sees the party list as more than just a political organization. It is a family where she finds solidarity, encouragement, and hope. As the eldest of 5 siblings, Bianca carries a considerable weight on her shoulders. Her parents' separation thrust her into a vital role within her family, living with her mother in a modest home in Bicol. Her mother works tirelessly as a manicurist at a local parlor shop and often takes on additional jobs, striving to provide for their basic needs with unwavering dedication. In this environment, Bianca steps up, balancing her studies while also contributing to the family's finances. The family relocated to Bicol during Bianca's 9th grade year, seeking new opportunities, yet the challenges persisted. Despite the circumstances, Bianca remains steadfast in her commitment to education. As she transitioned to college, the financial pressures mounted, making it increasingly difficult to cover not only tuition fees but also essential household expenses such as rent and electricity bills. Fortunately, Bianca learned about the Ako Bicol Party List through her school, which became a ray of hope for her aspirations. She took the initiative to apply for their scholarship program, and her perseverance paid off when she was accepted, thus becoming one of the fortunate beneficiaries of this vital financial assistance. Fortunately, Bianca learned about the Ako Bicol Party List through her scholar, which became a ray of hope for her aspirations. She took the initiative to apply for their scholarship program, and her perseverance paid off when she was accepted, thus becoming one of the fortunate beneficiaries of this vital finance assistance. With the help of the Ako Bicol Scholarship, Bianca has been able to ease her educational expenses, allowing her to concentrate on her studies more effectively. The program has supported her in obtaining her TESDA NC2 certification, broadening her skills and enhancing her career prospects. Even with the help pouring from Ako Bicol Party List, she is determined to maintain her work ethic and not rely solely on financial aid. Her ultimate goal remains clear: to create a better future for herself and her family. The Ako Bicol Party List Scholarship has proven to be a transformative force in Bianca's life, bringing not only financial relief but also renewed hope. She expresses her heartfelt gratitude, stating, "I hope Ako Bicol Party List continues to help more people like me who are in need." The support she has received has lessened her daily financial struggles, allowing her to devote herself more fully to her academic journey. Bianca's inspiring story is a statement to her perseverance and determination, highlighting the impact of community support in transforming lives and nurturing dreams. Yan po ang Ako Bicol
Balitang Ako Bicol, hatid sa inyo ng Bicol TV Sorsogon at Ako Bicol Party List, katabang na kasurug pa 131 sa balota. So mga tugang, yan po ang satuyang programa, yan po ang satuyang programa sa ngunyan, ang Fight Sana with Cap Arles Hanaban. Sa ngaran po kan bilog na staff kan Bicol TV Sorsogon, ang sa inyong likod si Rosauro Amistoso Marinal daw, asin Diyos Mawalos, probinsya ni Sorsogon.